2 Timothy chapter number 3. Ang gawin po natin, basahin ko po ang verse 15, kayo po sa 16, at pagdating sa 17 ay sabay-sabay nating basahin. 2 Timothy chapter 3. Yan, simulan ko po, verse 15, kayo po sa 16, sabay-sabay tayo sa 17. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Altogether, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Our gracious God and Heavenly Father, salamat Panginoon because you inspired your words, you preserve it, at ito ngayon, hawak namin, nababasa namin, napag-aaralan po namin. Sa pamamagitan ng iyong mga aklat, nalalaman namin kung ano ang katotohanan, mga kamalian, paano kaming mamuhay sa katotohanan at manatili na mamuhay sa katotohanan. Salamat sa Holy Spirit na siyang tunay na tagapagturo po namin. Hindi namin maiintindihan ang iyong mga salita kung hindi kami ligtas. Kaya salamat may Holy Spirit na siyang gumagabay, nagtuturo. May mga preachers na instrumento, pero ang tunay na nagpapaintindi at gumagabay sa amin para ipamuhay namin ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya Panginoon, gisingin niyo po kami. Nakakaantok ang oras na ito, nakakahamon. The Spirit indeed is willing, but our flesh is weak. Kaya we ask strength from you, dear Father, na sa amin pong pag-aaral, magising kami. At ma-apply namin ito sa aming buhay, higit sa lahat, after po ng aming maintindihan at matutunan ng iyong mga salita. Ito po, Lord, ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen and Amen. Kung lalagyan ko po ng pamagat ang atin pong pag-aaralan sa ngayon, ay ito po yung Sola Scriptura. In line with our theme, ang tema natin is about prayer and devotion. Nabanggit nga ng ating Pastor Tan, di ba? Pag sinabing devotion and yung quiet time, of course, hindi pwedeng quiet time yan pag hindi Bible ang gamit natin. No? Hindi pwedeng tahimik ka lang sa sulok at nagsiselfone. Hindi po yun. Bible ang gamit natin. Pero yun nga, itong Bible na to kailangan bigyan natin siya ng pansin. Kasi alam nyo, itong mga nakaraan lang ay meron ako nabasang post. Yan lang ang blessing minsan sa Facebook. May mapupulot ka ring maganda, hindi naman din pangit. Isa sa mga ka-Facebook ko po, meron siyang pinost na isang article. At itong article na to, isa siyang member ng isang church in the US. At pinost niya, hindi ko siya nailagay dyan, pero hayaan yung basahin ko lang dito. Hindi ko nababasahin lahat, meron lang akong mga mahalagang puntos na gustong bigyan ng pansin doon sa article. Sabi po ng nag-post, my pastor's son just told him he's an atheist. Masakit yan. Di ba? Anak ng pastor, biglang sasabihin niya sa tatay niya, Tay, atheist na ako. And suddenly, yung nag-post ng article, I look at my 12-year-old and realize he can quote scripture but can't answer a single why question. Yung anak niya, napansin niya, lumaki sa church. Pag pina-recite mo yung John 3:16, he knows. Kaya niyang i-recite ang John 3:16. Ipa-recite mo yung Genesis 1:1, alam. Pa-recite mo yung Romans 6:23, alam. Pero pakipaliwanag nga, hindi na ipapaliwanag. Sabi po ng nag-post, mahaba pa po ito, doon na sa bandang dulo nung sinabi niya, Christian kids getting to college, meeting their first atheist professor, and having zero answers. Not because they were rebellious, because they'd been taught what to believe, but never why it's true. Nakakahamon itong itong artikulo na ito
Sapagkat marami tayong mga mapapansin sa panahon natin, mga galing ng lumaki ng simbahan. Ako, Sunday school teacher ako noon, matagal ako nagturo sa mga bata. Marami kaming mga tinuruan tungkol sa creation, tinuruan tungkol sa crucifixion. Pero napaisip tuloy ako, ito kayang part, masyado kami nag-focus sa what, pero nabigyan ba namin ng pansin yung why? Bakit natin to tinuturo? Bakit tayo naniniwala na totoo itong tinuro natin? Alam nyo, isa sa mga nadadalaw kong bahay, blessing po ang church natin, meron tayong spiritual enhancement ministry. Kung kayo po ay hindi pa try nyo po, once a month lang naman po yan. Kasi alam nyo, hindi naman namin alam ang naglalaro sa isip nyo habang nandito kami, hindi kami omniscient. Sa mga spiritual enhancement kasi, doon minsan nakakausap nyo yung mga dumadalaw sa inyo, nasasabi nyo yung mga ilang problems, nakakapagtanong kayo kasi minsan sa mga Q&A, nahihiya din yung ilan. Pero yun nga po, isa sa mga napupuntahan kong tahanan, ito estudyante, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Pero itong problem na ito, naikwento niya sa akin, mismong sa eskwelahan nila, ito na yung nagiging usapan. Napag-uusapan sa mga schools, kine-question ko, meron ba talagang God? Kine-question, kasi bago ka mag-offer ng devotion, mag-offer ng prayer, ang nagiging question pala, talaga bang may God? Talaga bang totoo ba yung Bible ninyo? More on question na ang nagiging challenge. At marami kasing mga profesor din sa kolehiyo, of course, marami dyan hindi naniniwalang may God. Kaya, yung mga natuturuan natin minsan na tinuruan natin ng mga Bible stories nung sila'y bata pa, biglang nag-iiba yung mind nila kasi hindi natin sila na-prepare doon sa part na why. Naturo natin yung what, naturo natin si Adan, naturo natin si Eva, pero paano tayo nakakasigurong totoo yung mga yan? Kaya nga po, bumabalik tayo doon sa authority ng ating paniniwala. Kaya sa oras na to, ang ibabahagi kong message ay tungkol sa sola scriptura. Paliwanag ko ng konti. Mamaya, although may idea na kayo kung ano po yung ibig sabihin yan, pero balikan natin yan mamaya. Next slide. Bumabalik tayo doon sa pinakaunang problema sa Garden of Eden in Genesis chapter 3. Because in Genesis chapter 3, ang kalaban po na si Satanas, pakipress, ang unang naging ang unang naging statement niya kay Eva ay isang katanungan. Na sinabi niya, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Tanong kagad. Naniniwala ako si Eva informed. Alam mo si Eva, no? Pero mapapansin ninyo, doon sa mga sagot ni Eva, napansin na kagad ng kaaway, meron tong hindi alam. Hindi siya ganun kahanda nung nagbigay ng tanong sa kanya, ang ahas. Kaya nga kung mapapansin nyo, dun sa bandang itaas, sa Genesis chapter 2, nandiyan yung clear command ng ang first command na ibinigay ni God sa Bible, na sinasabi niyang, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree, napakasimple po ng command na ito, of every tree of the garden, thou mayest freely eat, libre. I like that word. Freely eat, pambaptis kainan, mahilig sa libre. Okay? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Napakasimpleng utos, pero tandaan nyo, nagkagulo ang mundo natin dahil yung simpleng utos na yan ni God ay hindi po nasunod ni Eva. At ito namang si Adan, kinain din po yung pinagbabawal na fruit o yung tree na pinagbawal ng atin pong Panginoon. Kaya nga, nung napansin, di ba kung mapapansin niyo yung sagot ni Eva, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Tinanggal ni Eva yung nakalagay na free, no, freely. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, saan niya nakuha yan? Wala nakalagay dun sa taas. Di ba? May mga dinagdag siya, may mga tinanggal, may mga binawas. So napansin ngayon ng serpent, hindi niya masyadong alam to. So dahil hindi niya masyadong alam, bumanat ngayon yung ahas. Next slide. Ye shall not surely die. Ayan na. Tandaan nyo, anong sabi ni God? Thou shalt surely die. Sigurado mamamatay ka. Sabi niya, hindi. Yun ang sabi ng ahas. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Mga kapatid,
Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang taktika ni Satanas. Maglalagay siya ng doubt sa iyong mind, at pag napansin niya, wala itong alam, konti lang alam nito, may dagdag na alam, may mga bawas na kaalaman, babanatan ka ngayon ni Satan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, bilang mga Bible believer, kailangan nating paghandaan ang atake ni Satan at wala tayong sandatang gagamitin, kundi ang salita ng Diyos. We believe sa doctrine ng sola scriptura. Ano ba itong sola scriptura na ito? The phrase sola scriptura is from the Latin. Sola having the idea of alone, nag-iisa lang, ground, base. And the word scriptura means writings. Kung mapapansin nyo, di ba, all scripture dun sa Bible natin. Referring to the scriptures. Sola scriptura means that scripture alone is authoritative for the faith and practice of the Christian. So, ang tayo po ay naniniwala, biblically speaking, na ang Bible lamang ang tanging authority, na tanging batayan pagdating sa ating pananampalataya, pagdating sa ating mga practices. Naniniwala po tayo dyan, mga kapatid. Dahil sabi nga doon sa binasa nating verse kanina in 2 Timothy, na sinasabi doon, that the man of God, sa verse 17, that the man of God may be perfect. So, pag sinabing perfect, ang kasunod niya, pinaliwanag palalo, truly furnished unto all good works. In other words, lahat ng kinakailangan, di ba doon sa verse 16, sabi doon, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat ng kinakailangan natin to know what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right, lahat ng kailangan natin, nasa scripture na lahat. Kaya nga pag sinabi natin that the man of God may be perfect, ang ibig sabihin ng perfect doon, kumpleto na. That the man of God may be perfect, truly furnished, handang-handa ka sa mga magagandang gawain, sa mga paglilingkod, sa devotion, and everything, nasa Bible na. Kaya wala na tayong kailangan pang ibang authority, kundi Bible lamang. Hindi kagaya sa ibang pananampalataya. Alam natin na may mga ilang samahan, naniniwala sila na hanggang ngayon si God ay gumagamit ng panaginip to give new revelation. Naniniwala sila na may mga vision pa din, sa pamamagitan ng dreams pa din, ay nagbibigay ng new revelation si God. Delikado yan. Alam nyo kung bakit? Ang daming mga relihiyon na natayo sa mundong ito dahil lang dyan sa mga panaginip na yan. Dahil sa mga so-called vision na yan, ang daming lumitaw. Huwag na tayong lalayo. Si Kibuloy, ganyan lang din ang simula niya. May mga nakitang pangit-tain. Di ba? May mga nakitang ganun. Kaya nga makikita natin, nakakatakot po yung paniniwala pag hindi ka sola scriptura. Another is, may mga naniniwala na ang authority ay yung tradisyon ng kanilang samahan. Church tradition. May mga naniniwala naman yung magisterium, yung mga leaders po nila, ang magbibigay ng authority. Ang problema, mga kapatid, ang mga leaders hindi perpekto. Ang tradisyon ay hindi perpekto. Pwedeng magkamali. Ang problema sa mga naniniwala niyan, mas lamang sa kanila ang tradisyon, mas lamang sa kanila ang magisterium kaysa sa Bible. So, contradiction yan. Kaya nga tayo, we believe, and biblically speaking, yan po yung totoo, na ang Bible is the sola, alone, nag-iisa lang, wala nang ibang authority when it comes to our faith and practice. Sabi ng isang theologian, si Dr. Wayne Grudem, the authority of Scripture means that all the words of Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or to disobey God. Yan po yan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, meron minsan, may mga ibang tao sabi, Lord, kausapin mo ko. Bible. Hindi, gusto ko yung audibly. Di basahin mo para audible. In other words, walang ibang authority. Bible, kung gusto mong marinig ang salita ng Diyos,
gusto mong mabasa ang salita ng Diyos, wala kang ibang pupuntahan, Bible. Mga kapatid, kaya nga tayo, we believe in prayer, we believe in devotion. Why? Because yan ang turo ng Bible. Kaya natin ginagawa yan. Sabi pa ni Dr. Stringer sa aklat niyang Faithful Baptist Witness in relation sa ating mga Baptist, the first and most crucially fundamental Baptist distinctive is the doctrine that the Bible is the Christian's sole authority for faith and practice. All other doctrines and Baptist distinctives rest entirely upon the reality of this truth. Bakit tayo naniniwala sa autonomy of the local church? Bakit tayo naniniwala sa priesthood of all believers? Bakit tayo naniniwala sa two offices, pastors, deacons? Bakit tayo naniniwala sa individual soul liberty? Bakit tayo naniniwala sa two ordinances? Bakit tayo naniniwala sa separation of church and state? Kasi ang pinagbatayan ng lahat ng yan ay walang iba kundi ang Bible. Yung Bible is our sola. The Bible is our sole authority when it comes to our faith and practices. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya dako na tayo sa ating pag-aaral at tulungan tayo ng Panginoon na makita natin ang ilang mga wise kadahilanan bakit ang Bible ang ating sole authority. Number 1, sola scriptura, the boundary. Saan ang pinaka-boundary ng aral ng sola scriptura? Number 1, bounded by the Spirit's inspiration. Bounded by the Spirit's inspiration. Sa Bible po, mga kaibigan at mga kapatid, doon sa binasa natin kanina, sa 2 Timothy 3:16, ang sabi doon, all Scripture is given by inspiration of God. Kaya pag sinabi nating inspiration, inspiration of God, yan po ay nangangahulugan ng, kumbaga pag ginamit natin yung Griegong salita, yung theopneustos. Na pag sinabi nating theopneustos, ang ibig sabihin po niyan, pag sinabing neustos, yan ay tumutukoy sa spirito, pwedeng yan ang translation, pwedeng yan ay hininga or hangin, so breath. Kaya naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay, ang Bible, ay salita ng Diyos kasi ito'y galing sa kanyang mouth. Yan yung inspiration. Kaya nga dito sa Job, ginamit din po yung word na inspiration in Job chapter 32 verse 8. Old Testament po yan. Ang sabi ng Bible, but there is a spirit in man. And the inspiration of the Almighty giveth them understanding. No? Ang hangin, ang espiritu na mula sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Ganon din po ang sinabi ng Matthew chapter 4 verse 4 pagdating sa salita ng Diyos. But he answered and said, it is written, man shall not live but by bread alone, take note, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya pag sinabi nating all Scripture is given by inspiration of God, o pag sinabi nating ang Bible ay inspired Word of God, ang ibig sabihin nito, ang Bible ay salita ng Diyos. Hindi siya salita ng tao, hindi siya salita ng mga kung sino-sino man. Kaya nga nakakalungkot because pagharap natin sa daigdig, tandaan niyo po, lumiliit ang daigdig natin ngayon because of social media. Marami tayong mapapakinggan ng mga iba't ibang opinyon, mga iba't ibang teorya pagdating sa salita ng Diyos. Kagaya halimbawa po, meron tayong ma-encounter na tinatawag na concept inspiration. Pag sinabi natin concept inspiration, may mga taong naniniwala, in fact, scholar pa yung pakilala nila sa sarili nila, may mga naniniwala na pag sinabing concept theory, ang salita ng Diyos daw, hindi daw ito tumutukoy sa literal na word. Ito daw mga konsepto lamang, mensahe lamang. Kaya hindi mahalaga yung bawat salita. Kaya okay lang minsan na bagu-baguhin ang salita kasi hindi naman daw yun ang inspired. Yung message.
Tingnan natin. Another theory pa. May na nagtuturo na ang Bible daw ay hindi natin pwedeng sabing the Word of God kasi ito ay naglalaman lang, the partial inspiration theory. Na ibig sabihin yan, merong bahagi ng Bible na hindi salita ng Diyos. May salita si Judas, may salita si Satanas, may salita yung donkey, kaya hindi daw lahat ay salita ng Diyos. May mga naniniwala pa sa tinatawag na natural inspiration theory. Na sa pamamagitan naman ng natural, ang mga sumulat daw ng Bible ay hindi daw talaga, walang supernatural na nangyari. Natural lang. So matatalino lang. Matalino lang si Moses, matalino lang si David, matalino lang si Matthew. Parehas lang sila ng talino ni Dr. Jose Rizal, ng talino po nila Confucius at ng mga iba pang writers. It's just natural. Ang problema, sa dami ng mga theory na yan, bakit tayo naniniwala na mali lahat yan? Mali lahat ng theory na yan, simple lang po. Dahil ang sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God. At pag sinabing inspiration, di ba, sabi ng Matthew 4:4 kanina, every word, hindi sinabi every concept, every message, no. Ang sabi ng salita ng Diyos, every word of God. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, lahat yan word ni God. Wala dyan yung, ito word of God, ito feeling ko, hindi. Ito word of God, hindi. Hindi, all Scripture. Kaya mali yung concept kasi ang nakalagay sa Bible, ang nakalagay na talata, wala tayong mababasang concept ang inspired by God, kundi words ang inspired ni God. Wala rin tayong mababasa sa Bible na partial lang. Dahil sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God. At pagdating sa natural, maraming mga katuruan sa Bible na walang natural na tao na makakapag-isip, makakapag-imbento ng mga aral ng Bible, kundi talagang ito ay divine revelation from God. At explore pa natin yung mga susunod na explanation po dyan. Sabi ng 2 Peter chapter 1, another claim ng Bible, bakit tayo naniniwala na ang Bible ay word talaga ni God? Dahil sabi po ng 2 Peter, tandaan nyo po, pagdating sa mga usaping ganito, ang ating opinyon ay hindi natin ibabatay sa opinyon ng tao. Paulit-ulit kong sinasabi, maraming mga nagpapakilalang scholars, pero ang scholars ay hindi po perfect. Nagkakaiba-iba sila ng opinion, kaya magulo ang daigdig ng scholastic world. Babalik lang tayo sa Bible. Anong claim ng Bible tungkol sa kanyang sarili? At dyan tayo maniniwala. Tandaan nyo po, kanina kay Eva at kay Adan, iba ang opinion ng serpent. Ang problema, naniwala si Eva dun sa serpent. Babalik lang tayo kay God. Ano ba ang sinabi ni God? At ang sabi ng 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in all time by the will of man. Hindi pala ito kalooban ng tao. Ang Bible ay hindi kalooban ng tao. But holy men of God, gumamit po ng holy men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. By the way, yung salitang move, kaya may napapansin kayo dyan, merong picture ng barko, lalo yung mga sinaunang barko, merong layag po yan. At di ba, mapapansin nyo yung mga sinaunang barko, nakadepende sila doon sa ihip ng hangin, sa kanilang pag-andar. So basically, ganyan yung idea ng word na move po dyan. Yan yung word na carried away. Ganyan na nangyari sa mga writers ng Bible. Sila'y nagsusulat, yes, iba-iba ng propesyon ang mga sumulat ng Bible. Merong mga fisherman, merong mga propeta, may hari, iba-ibang ginamit ni God, pero lahat ng mga sumulat po ng Bible ay supernaturally controlled by the Holy Spirit na hindi sila nagkamali sa kanilang pagsulat, yan ay ayon sa Bible. Kaya naniniwala tayo dyan. Kaya nga, dagdagan natin ng example po dyan. Sabi ng 2 Samuel chapter 23 verse 2, the Spirit of the Lord, anong sabi ni David? Spake by me, and His word was in my tongue. So, nung nagsalita si David, hindi na yung salita ni David, kundi yun pala yung salita ng Diyos. Example ng inspiration. Another example, in Jeremiah chapter 1 verse 9, another na propeta. Sabi ni Jeremiah, then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words
in thy mouth. So hindi na yun word ni David, hindi yun word ni Jeremiah, it's God's word. Kaya yung mga preaching, tandaan nyo po, ang preaching na gamit ay Bible, hindi yun salita ng preacher, it's the Word of God na pinangangaral ng mga preachers po dito. Sabi pa ng Matthew chapter 1 verse 22, now all this was done that it might be fulfilled. Tingnan niyo po ito. Which was spoken of the Lord by the prophet. Gumamit ang Diyos ng propeta, pero yung word na yun, kay Lord. Kaya nga, dito, ginamit po yung Isaiah 7:14, dito sa verse 23. At hindi na yan salita ng propeta, salita po yan ng Diyos. Another verse in Acts 3 verse 21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God, tingnan nyo po yan, which God had spoken. God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So yung mga propeta na nagsulat sa Old Testament, hindi nila yung salita yun ni God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, bakit tayo kinakailangan mag-devotion? Wala, sabi kasi ng church namin, hindi. Kasi ang Bible na gagamitin natin for our devotion, that is the Word of God. Kung gusto nating malaman, Lord, anong kalooban mo sa akin? Go back to the Word of God. Ito ang salita ng Diyos. Ang tindi pa ng inspiration, dahil sabi pa ng Matthew 5:18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Alam nyo, yung pag sinabing jot, dyan sa picture makikita nyo, yan po yung yod na alpabeto ng Hebrew language. Ibig sabihin, pati ang part ng, pwede po, sabi rito, kahit yung alpabeto, at saka yung title, yung bahagi ng alpabeto, napansin nyo doon, yung sa bandang dulo, yung kaartihan ng lettering nila. Ibig sabihin yan, ultimong yung letra, at saka yung bahagi ng letra, salita ng Diyos sa Scripture. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, naniniwala tayo sa verbal, plenary inspiration kasi yan yung theory na ayon sa salita ng Diyos. Makakarinig tayo ng iba-ibang opinion, ng ibang mga scholastic explanation, pero hindi yan ang hinahanap ni God. Ang hinahanap niya, nananampalataya ka ba sa kanyang salita? Hindi sinabi ng Bible, but without scholarship, it is impossible to please Him. No. Ang sinabi lang ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. Kaya nakita natin, ang inspiration is bounded po ito ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang kumontrol. Ang Holy Spirit ang may authority to say that all Scripture is given by inspiration of God. Number 2, bounded by the sufficient information. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, ang Bible po is sufficient na kayang profitable for lahat ng gusto nating malaman, what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right, lahat ng information na kinakailangan natin, sufisyente na ang Bible. Hindi mo na kinakailangang lumabas outside the Bible at tumingin, tingnan yung palad, ano mangyayari sa yung kinabukasan, titignan yung bituin. No, go back to the Word of God. Andi dito na lahat ng mga basic na kinakailangan at kompletong kailangan mo. Sufficient. Alam nyo, minsan may mga pilosopo, nung naalala ko may nabasa ako, ano lang naman ito, no? Kumbaga hindi naman siya totoo, pero may nag-post,
Graduate siya ng Bible school. Sabi niya, graduate ako ng Bible school. Lahat ng pwede niyong tanong sa Bible, tanong niyo sa akin. So may nagtanong nga, ano-ano ang mga pangalan ng 5,000 na pinakain ni Jesus? So hindi niya kayang sagutin, of course. Hindi lahat ng gusto nating information nasa Bible. Pero lahat ng kinakailangan natin ay supisyente na ang Bible. Kaya nga, sinabi rin po mismo ng John 20 verse 30. Ano sabi po ng talata? And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. Hindi naman lahat. Alam ba natin yung kinain ni Jesus Christ nung umaga, ng tanghali? Hindi na nilagay sa Bible. Di ba? Ilan ba ang damit ni Jesus? Wala rin nilagay sa Bible. Hindi lahat ng information na gusto natin ay nasa Bible. Pero sabi nga ng talata, but these are written. Anong pinaka-intention? Ang pinaka-layunin? That ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that believing ye might have life through His name. So lahat ng mga kinakailangan natin to know salvation, to know the Lord Jesus Christ, supisyente na ang Bible. Anong sabi pa po ng Deuteronomy 4:2? Kaya nga po, dahil sufficient na ang Bible, ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi ng Deuteronomy 4:2, hindi dapat dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Pinagbabawal ng Diyos. Kasi sufficient na ang nakalagay sa Bible. So lahat ng mga doktrinang idadagdag mo dyan or ibabawas mo dyan, malaki ang magiging pananagutan ng gumagawa po ng mga ganong klase ng tao. Kaya nga pinatotohanan din to ng Revelation 22. Mula verse 18, ang sabi ng Bible, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Nako, gusto niyo bang dagdagan yung mga plagues, yung mga kita yung mga plagues nung panahon ni Moses? Mas malala pa pala mangyayari doon sa mga tao pong nagdadagdag sa salita ng Diyos. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Patay kang bata ka. Ganun kaseryoso si God when it comes to His word. Bawal, dagdag, bawas. Napakaseryoso niya pagdating sa kanyang salita. Kaya nga, sufficient na po yung mga information na nakalagay sa Bible. Lahat ng mga basic na kinakailangan natin. Kaya nga sabi diba, Bible, basic instruction. Lahat ng mga basic na need po natin. At lahat ng kinakailangan natin, nasa Bible na lahat for our spiritual life, salvation, and even our spiritual growth. Nasa Bible na po ang lahat. Pangatlo, bounded by the scriptural interpretation. Mga kapatid, pwede mong sabihin, do you believe that the Bible is your sole authority? Pero ang problema minsan sa mga naniniwala na ang Bible ang kanilang authority, nagkakasablay pagdating sa interpretasyon. Paano nila pinapaliwanag? Paano nila ito, kumbaga, ine-exegete, tawag nga, doon sa mga talata sa Bible. Tandaan niyo po, ilang beses yun ang narinig, pero ulitin natin ang sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself. Kaya nga mga kapatid, ang Bible, hindi ito yung basta-bastang akla, hindi ito parang comics lang, hindi ito parang isang pocketbook lang. Ang goal natin sa Bible, pag-aralan natin to. Study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tandaan niyo po, merong tamang pagkakahati, rightly dividing the word of truth. Sa pag-aaral, may tamang paghahati. Hindi yan yung sasabihin ng isang mga basa. Pag ganun lang, pag may nabasa ako, marami Diyos. Marami Diyos.
Totoo naman, may mababasa ka talagang gods in the Bible. Ang tanong, tama ba yung interpretation? Diba? Pag may nabasa ako sa Bible na ang pangalan ko nasa Bible, kilabutan kayong lahat. Nasa Genesis chapter 1 po, pangalan ko, night and day. Diba? May isang founder ng isang religion, ang pangalan niya, ginawa niyang Moses David. Lahat ng talata tungkol kay Moses, lahat ng talata tungkol kay David, inangkin niya lahat siya daw yun. O di siya na. Pero ang tanong, tama ba yung interpretation niya? Mali po, mga kapatid. May tamang interpretation. Kaya nga sabi ng 2 Peter 1:20, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private, ikaw lang nakakaalam. Pag wala ka, hindi lalabas yung interpretation na yun. That is private interpretation. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga kulto, ganyan ang interpretation nila. Mamaya, gamitan natin ng illustration. Lahat ng mga kulto, when it comes to their interpretation, private interpretation. Pag wala yung founder ng kanilang religion, hindi nyo alam na ganun pala interpretation ng talata. That is private. Ganito kasi dapat, sabi ng 1 Corinthians 2:12, o mula sa verse 12 hanggang 14, sabi ng talata, now we have, sabi ni Paul, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Inspiration po yan. Okay? That we might know the things that are freely given to us of God. Kaya nga, dyan yung makikita na sila, Paul, inspired by the Spirit. Verse 13, which things also we speak. Ano yung mga, panangangaral sila Paul, sa mga sinulat ni Paul, not in the words which man's wisdom teacheth. Ibig sabihin, yung pangangaral ni Paul, yung mga sinulat ni Paul, hindi yan turo ng tao. But which the Holy Ghost teacheth. Turo ng Holy Spirit. Kaya nga sabi niya rito, magandang principle ito, magandang teaching ito. Comparing spiritual things with spiritual. Napakagandang teaching po niyan. Di ba ang spiritual things, that's the Word of God. That's the Word of the Holy Spirit. So, para ma-interpret mo yung salita ng Holy Spirit, you have to compare spiritual with spiritual. Kaya yan yung pinaka-ginagamit na verse sa golden rule ng interpretation, the Scripture interpret Scripture. Hindi yung isang tao ang magpapaliwanag, it's not yung founder ng isang religion, but the Holy Spirit is the interpreter, the best commentator, and the perfect commentator of the Scripture. Dahil siya rin ang magpapaliwanag ng isang talata. Kaya nga, para hindi na tayo maguluhan, hayaan nyo ang talata ang magpaliwanag din sa talata. At napakagandang principle. Sabi nga ng verse 14, but the natural man, itong problema, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can they be know them, because they are spiritually discerned. Kaya nga, babalikan natin ang history ng interpretation. Next slide. Dalawang lugar, kailangan nating tignan ito. Yung nasa kaliwa, nasa bandang baba, that is Alexandria, Egypt. Nasa bandang taas, that is Antioch, Syria. Sa dalawang lugar po na yan, nagsimula o pinapaniwalaan dalawang school of thought when it comes to interpretation, interpreting the Scripture. Ang Antioch, Syria, huwag niyo kalilimutan, nandyan po nagsimula yung word na Christian. Nasa Bible, Antioch, Syria. Ang mga mananampalataya sa lugar po ng Antioch, they believe in the literal interpretation of the Bible. Pag sinabi nating literal, kung ano nabasa mo sa Bible, nabasa mo na gumawa si God ng male and female, at yung male ay si Adan, yung female ay si Eva, so yun na po ang interpretation nun, literal. Nabasa mo sa Bible na nahati yung dagat, wala pa ako nakikitang nahati ang dagat, pero since nabasa mo sa Bible na nahati yung dagat, then nahati ang dagat. Nabasa mo sa Bible na si Jesus Christ, lahat ng lumapit sa Kanya gumaling, lahat yun gumaling. That's the literal interpretation. Pero pag pinuntahan nyo ang Alexandria, Egypt, na sobrang matatalino daw ang mga tao, sumobra naman yung talino nila.
Because diyan naman nagsimula yung tinatawag na allegorical interpretation of the Bible. Kaya dumami ang relihiyon sa mundo na gumagamit ng Bible kasi nga, gumagamit sila ng allegorical interpretation. Okay? Pag nabasa mo sa Bible na nahati yung dagat, sasabihin ng mga naniniwala sa allegorical interpretation, hindi yan ang ibig sabihin yan. May mas malalim yan na kahulugan. Ang problema, siya lang ang nakakaalam ng malalim na kahulugan nun. Kaya pag may kausap kayo na 10 na naniniwala sa allegorical interpretation, 10 o higit ding interpretation ang makukuha mo. Bigyan ko kayo ng magandang illustration. Revelation chapter 7. Tingnan nyo na. Hayaan yung basahin ko, kahit pakinggan nyo na lang. Kung may time, sige, pwede nyo i-check sa Bible. Tingnan nyo po ito, Revelation 7. And after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. And the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So by reading the plain text, ibig sabihin yan, may 4 na anghel. Diba? Hindi ito pangkaraniwan. Kasi itong 4 na anghel, ayon sa talata, kaya nilang holding the 4 winds. Ako, hindi ko kayang gawin yan. Diba? Sabi ng verse 2, and I saw another, may isang angel. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Ano pong ibig sabihin ng 4 na anghel? Hindi yun 4 na anghel talaga. May mas malalim yun na kahulugan. Tignan natin sa pasugo. Next slide. Ang 4 na anghel na pumipigil sa hangin ay mga pinuno ng bansa. At ito'y mga sugo rin o anghel ayon sa unang Pedro 2:13 hanggang 14. Ang hanging pinipigil ay digmaan, gaya ng sinabi sa Jeremias, bla bla bla. Ito nga ang digmaang sumiklab noong 1914. Ang 4 na pinuno ng bansa ay kumakatawan sa pagpigil sa digmaang sumiklab noong 1914 ay si Lloyd George ng Gran Bretanya, Clemenceau ng Pransya, Orlando ng Italia, at Wilson ng Amerika. Sila ay lalong kilala sa tawag na Big Four. So, kung hindi natin nabasa yung pasugo, hindi natin malalaman na yung 4 angels pala ay ang 4 o yung Big Four. Sino yung isang anghel? Ang sabi ng talata, doon sa Revelation chapter 7, and verse 2, and I saw angel ascending from the east. Ano yung east? Pilipinas yan. O sino yung Pilipinas? Si Manalo yan. Patay na tayo. Talo tayo doon pag ganun. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Private interpretation. Kung hindi nag-exist si Mr. Felix, hindi natin malalaman yan pala kahulugan yan. Ganyan manloko ang mga kulto. Pag wala yung founder nila, hindi nyo malalaman na ganyan pala ang interpretation. Mga kapatid, bakit ang mga reformers, hindi ko po tinataas itong mga ito, may mga nakikita rin tayong pagkakamali sa kanila. Pero bakit itong mga ito, nung panahon ng Reformation, marami sa kanila ang naniwala sa salvation by grace through faith? Bakit sila naniniwala sa Christ alone, yung tagapagligtas? Bakit sila naniniwala sa sola scriptura? Paano nila nalaman yan? Alam nyo paano nila nalaman yan? By plain reading and studying the Bible. Walang isang taong nagsabi sa kanila na ito lang ang No! Marami sa kanila, tandaan nyo mga Catholic theologians. May minapakinggan na silang mga tradisyon. Pero dahil sa kanilang pag-aaral ng Bible, nabigyan ng chance na makapag-aaral sila ng Bible, namulat ang kanilang mata sa katotohanan, nalaman nila na ang kaligtasan pala ay biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Walang private interpretation doon dahil independently pinag-aralan nila yung Scripture and same conclusion ang lumabas.
Kasi yan ang plain understanding the Bible. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, ang Bible is our authority. At paano natin malalaman ang katotohanan na yan kung hindi natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos? Kaya, pansamantala, putulin muna natin ang pag-aaral po natin. Tutuloy na lang natin. Sanay naman tayo sa Netflix, di ba yung putol-putol, to be continued next episode. So, ganyan po mga kapatid. Panghuli na lang po. Sabi nga ni E. Paul Hovey, men do not reject the Bible because it contradicts itself, but because it contradicts them. Bakit ang tao? Inaayawan ang salvation by grace. Bakit inaayawan ang pagka-Diyos ni Kristo? Lahat naman yan nasa Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi it contradicts them. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang maging hamon sa atin, sa itong taon na to, as we believe sa Bible, our sole authority, nawa po, hindi lang natin alam ang Bible by theory, but also tulungan tayo ng Panginoon na ang sola scriptura ay talagang ma-apply natin sa atin pong buhay. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for this afternoon, Lord. Thank you for the Bible, your inspired words. You use approximately 40 human writers to give ito pong Bible na gamit namin. At salamat po because hindi nyo lang po you inspired your words, but also you preserve it na nakarating ito sa aming panahon. Mababasa namin ang kumpletong kalooban po ninyo. Ang hamon na lang sa amin, paano namin ito ma-apply, maipapractice. Paano namin ito ibabahagi sa ibang tao. Kasi ang Bible kumpleto na. Supisyente na para malaman namin ang katotohanan, ano ang mga mali, paano kaming mamuhay sa katotohanan at manatiling mamuhay sa katotohanan, lahat ng yan ay nasa Bible na. Kaya dear Father, ang mga anak mo sa Faith Baptist Church, help us. Maging malambot ang aming puso, maging submissive ang aming hearts sa lahat ng tinuturo ng iyong mga salita. Na every time may marinig kami mga preaching, hindi yung kahinaan, yung kakulangan ng preacher ang makita namin, kundi yung words po ninyo. Ano ang gusto nyong iparating sa bawat isa sa amin? Anong gusto mong matutunan namin? Anong gusto mong kainin namin? Yan ang dapat namin makita. Sana sa bahay namin, kung paano kaming kumakain araw-araw ng pisikal na pagkain, ganun din yung pagkain namin ng spiritual. Mahalin namin ang iyong mga salita. Kung noong 2025, wala kaming time for devotion, masyado kaming nakafocus sa mga palabas, wala na kaming time sa iyong mga salita, wala na kaming time sa prayer, hamunin nyo kami itong year 2026. Balikan namin ang iyong mga salita. I-meditate namin ang iyong mga salita. Apply namin ito sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.